Ang mga tagahanga ng NBA ay nag-aalboroto sa technical foul ni Anthony Edwards, shooting guard ng Minnesota Timberwolves, laban sa Golden State Warriors. Hindi makapaniwala ang marami sa kanilang nakita. Marami sa kanila ang nangangatwiran na hindi nararapat ang technical foul kay Anthony Edwards para sa kanyang reaksyon sa isang napakagandang play. Ang mga referees ng NBA ay mahina na ngayon. Bibigyan nila ng tech kung ipapakita ng player ang kahit anong emosyon, parang mga robot na lang ang maglalaro sa puntong ito. Hindi nararapat ang tech kay Anthony Edwards, tulad ng hindi nararapat ang tech kay Giannis. Ang dunk ni Edwards ay nagbigay ng 80-68 na lamang sa Timberwolves sa third quarter. Nanalo ang Minnesota, 116-110. Nagtapos siya na may 33 na puntos. Nakakakuha ng matinding papuri si Edwards para sa kanyang magaling na laro ngayong season. Nagbigay ng malaking komplimento si Boston Celtics star Jason Tatum kay Edwards matapos itong magtala ng 38 puntos noong ika-7 ng Nobyembre. Isang anonymous NBA scout naman ang nagbigay ng mataas na komplemento. Iniisip niyang si Edwards ang papalit kay Michael Jordan at ang pangalawang pinakamahusay na two-play player matapos si Giannis Antetokounmpo. Ang Ant-Man ay may average na 27.9 puntos, 6.3 rebounds, at 5.3 assists ngayong season. Samantala ang 5 sunod na pagkatalo ng Los Angeles Clippers ang nagudyok kay Paul George na magsalita para sa kanyang mga kakampi. Sinabi ni Paul George na kailangang hanapin ng Clippers kung paano mababasag ang kanilang kamakailang 5 sunod na pagkatalo. Ang Clippers ay ngayon 0-4 simula nang magsimula si James Harden na maglaro para sa kanila noong ika-6 ng Nobyembre. Ayon sa mga eksperto sa NBA, may lehitimong tsansa ang koponan na makipagsabayan sa Western Conference na may core na binubuo nina James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, at Russell Westbrook. Sinabi ni Paul George na kailangang hanapin ng Clippers kung paano mababasag ang kanilang kamakailang 5 sunod na pagkakatalo. Ang Clippers ay nagiging hindi maganda simula nang mangyari ang trade para kay James Harden. Sila ay ngayon ay 0-4 mula noong magsimula si James Harden na maglaro para sa kanila noong ika-6 ng Nobyembre. Ito'y hindi naging ganun sa ngayon. Ang Los Angeles ay may 3-2 win-loss record bago ang blockbuster trade para kay Harden. Ang Clippers ay kasalukuyang nasa ika-12 na pwesto sa Western Conference. Natalo ang Clippers sa kanilang ika-4 na sunod na laro noong Sabado. Si Luka Doncic ng Dallas Mavericks ay patuloy na nagbibigay ng matinding laban. Siya ay nagtala ng 44 na puntos sa panalo ng Mavs na 144-126. Ayon kay Darko Rajakovic, ang head coach ng Toronto Raptors, imposible raw pigilan si Luka Doncic, ang pinakamalapit sa NBA kay Pistol Pete Maravich na nakakapuntos kahit gaano kahusay ang depensa. Natutunan ito ni Paul George at ng kanyang mga kasama ng masusing pagtuunan nila ito sa nakaraang weekend. Upang gawing mas masama para sa Los Angeles Clippers, natalo sila sa Grizzlies 105-101. Ang 2-8 win-loss record ng Memphis ay pangalawang pinakamasama sa NBA. Ang tanging mas masama pa dito ay ang 2-9 win-loss record ng Detroit Pistons. Ang James Harden curse ay kumalat sa social media matapos ang nakakalungkot na pagkatalo.